Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Sa araw na ito, ang gagawin natin is reading para sa 2025. General reading para sa lahat ng Pisces. So kung resonated ka dito, please comment down below. So since it's early prediction siya, so pwede kang mag-comment after na. Pero pwede mong i-claim, pwede mong i-manifest kung ano man ang gusto mong i-manifest dito. So, tapos na tayo sa manifestation ritual. So, dito, titingnan natin kung ano yung message na pwede nyong maging gabay for the next 12 months. Okay? So, simulan natin ng January hanggang December 2025. So, kung may mabanggit akong ibang zodiac signs, ibig sabihin, yun yung zodiac signs na connected sa inyo, sa buwan na yan. Okay, so na-pre-shuffle na pala siya. So kukunin lang natin kung ano yung energy na gustong ipahiwatig. Okay? So kung bago ka sa channel ko, please paki-like and share, paki-subscribe, paki-press ang notification bell button para every time akong nag-upload ay ma-notify ka. Okay, Pisces. 2 3. Okay, Pisces. Tingnan natin kung ano ang message na posibleng para sa'yo sa taong 2025. Okay. January. Queen of Wands, Pisces. February. Page of Pentacles. March. The Hierophants, Major Arcana. So, it's major happenings ito sa buwan ng Marso. And the Three of Wands for April. And May 5 of Pentacles. And then June is the Sun. Wow. So it's parang nakikita natin dito na overall maganda naman yung first 5 months mo. Okay, Pisces. So tingnan natin kung ano pa yung mga susunod. Okay, Pisces. And then, June, July, August, September. So, makikita mo, tatlo yung major arcana mo, Hierophant, Chariot, and then the Sun. Okay. October, 7 of Cups. Wow. Justice, November. And December natin is reverse na Hangman, which is maganda siya. Okay. So, Pisces, I hope na makita mo yung energy. And sa ilalim mo pala is King of Cups. So, yung King of Cups is para siyang overall mensahe sa'yo na sinasabi na for the, sa ilalim niya, ito pa. So, for the whole year of 2025, kahit hindi muna natin dito tingnan ko yung message, sinasabi sa'yo na sobrang positive, sobrang kalmado siya. Kasi itong King of Cups is sinasabi na emotionally, mababalance mo yung iyong sarili sa buong taon. And at the same time, kalmado siya. So, if meron mang pagkakataon siguro na may mga, syempre hindi naman perfect yung buhay mo. So, may mga times na medyo nahihirapan ka, diba? Kahit maayos yung takbo ng buhay natin, minsan wala sa sarili, walang focus, ganito, wala sa priority. Still, sinasabi sa'yo dito ng King of Cups. It's your energy. Pisces energy to. Kasi water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Sinasabi na peaceful and mapapaligiran ka ng mga taong suportado ka sa kung ano man na adventure ang gusto mo. And nakikita natin maraming mga tao na makikilala mo sa taong ito na posibleng mapagkakatiwalaan mo sila. And then marami ka ding makikilala na posibleng maging source. Parang alam mo yung habang nagre-read ako sa inyo ngayon, napaka-excited ng feeling ko. Parang kinakabahan ako sa sobrang excitement. Okay? So, King of Cups is sobrang good omen siya. Good energy, positive energy. May fish dito. So, it's your sign sa Pisces. So, sinasabi sa inyo dito na aapaw yung cups mo sa buong taon ng 2025. So, wag kang masyadong mag-alala kung ngayon habang nanonood ka, ngayong 2024, feeling mo imposible. Wag kang maging negative kasi sinasabi dito na magiging
possible lahat. And sa ilalim niya is 10 of Swords. So, itong 10 of Swords na to is nagsasabi na recovery. So, kung halimbawa yung 2024 mo is hindi maganda or maraming pain and heartaches, parang ang dami mong pinagdaanan, ang daming luha na iniluha mo sa 2024, yung 2025 mo is recovery. So, recovery from pain and heartaches, recovery from negativity, recovery from lahat ng mga problema, tribulations, struggles. So, overcome to. Ma-overcome mo lahat ng mga stresses or stressors sa buhay mo, mga triggers. And yung 10 of Swords na to is nakikita ko na yung mga parang may mga kaaway, misunderstanding, maayos siya sa taong 2025. And then, yung mga sama ng loob, grudges, resentment, maaalis na siya or parang merong forgiveness, reconciliation, and ikaw mismo yung mindset mo bago na siya, okay? So, sobrang blessed mo, syempre wala ka ng time para sa hatred or anything, okay? Okay guys, okay, so unahin natin yung Queen of Wands ng January, okay? So, yung January mo, nagsasabi sa'yo na Queen of Wands, freedom. Okay? So, siguro for the year 2024, may mga blessings ka. Okay, enormous blessings, big blessings ang posibleng natanggap mo. And siguro yung iba, may mga blessings sila pero hindi masyadong na-appreciate. So, feeling nila yung blessings na dumating is burden. So, nakikita ko sa'yo dito, for the month of January, since may black cat dito, may good luck, good fortune. So, meron din dito sunflower na hawak yung Queen of Wands. So, sinasabi na magkakaroon ka ng freedom. Okay, you're free from any negative elements sa buhay mo, mga elemento, mga negatibong elemento, masasamang elemento, thoughts, energy, emotion, environment. So, nakikita natin na yung inero mo is sobrang free ka. So, parang bibigyan ka ng universe ng ating Panginoon sa buwan ng January na ma-reset, reboot, reset, or ma-correct mo yung mga bagay-bagay na hindi mo, or kailangan i-correct, kailangan i-reboot, kailangan na ayusin for the month of for the year 2024 na hindi mo nabigyan ng pansin. So, sisimulan mo yung taong 2025 na wala kang mga baggages, wala kang mga, yung iba nakagapos, diba, bandage. Pero ikaw hindi, kasi you're free. You're free to decide kung ano yung gusto mo. Gusto mong pumunta ng ibang bansa, gusto mong lumipat ng trabaho, gusto mong magnegosyo, lahat free dito. So, sinasabi na may kalayaan ka. Or kung nasa stagnation ka ngayon habang nanonood ka, sinasabi dyan sa'yo ng barahan na you will have the freedom na minamanifest mo. Okay, so next card natin is for the month of February. At ang February man na to is Page of Pentacles. Yung Page of Pentacles is a good news siya. So, it's good news regarding money. So, marami kang posibleng makikilala ng mga tao na possible na maging source ng financial success, financial wealth, and then prosperity. So, mga connection siya. So, pwedeng may mga bago kang friendship, bagong connection, collaboration, acquaintances na pwedeng makatulong sa'yo para makuha mo to. So, parang siya, it's freedom. Makukuha mo yung parang offer from the universe. Sobrang generous sa'yo ang universe ngayong buwan na to. Pwedeng love life siya. Kung ikaw ay nag-i-aim ng love life, pwedeng yung taong ito na mag-o-offer sa'yo ng love is hindi lang love life yung i-offer, pwede din na financial success. Okay? And yun, so nakikita natin for the month of March, meron ditong Hierophant. So, siguro for the month of February, merong yun, offer ng relationship. It's either intimate or pwedeng collaboration. So, nakikita ko sir dito na mayroong mga signing of contract signing sa month ng March, and it's your birthday month, so happy birthday. So nakikita natin dito yung collaboration, alliances, attachment, good karma. May kakasal din, merong sa-celebrate ng kanilang mga wedding anniversaries, may mag-o-open ng business, meron ditong mag-housewarming or house blessings, or basta maraming posibleng partnership or collaboration na posibleng mangyari dyan. And for the month of April, it's 3 of Wands. So, nakikita natin dito na may hinihintay ka. So, sa buwan ng Abril,
parang may hinihintay ka na gagawin from January, March, April, and until now, still waiting ka. So, parang nakikita ko sa inyo, yung iba na pa-process ng kanilang paperworks like papeles, visa, citizenship, government papers, taxes, any documents or papeles ito. So, nakikita ko sir dito na naghihintay ka pa rin sa result ngayon. Okay? So, pwedeng naghihintay ka ng result sa loan mo, or pwedeng naghihintay ka ng result sa ino-offer mong love life or trabaho. So, until now, hindi mo pa nakikita or nakukuha. So, still waiting ka. So, kailangan mo ditong maging patient. And then, May. Ang May mo dito is 5 of Pentacles. So, yung 5 of Pentacles mo is, siguro, yung energy ng April, madadala mo siya ng May. So, nakikita ko siya dito na, kahit wala ka namang struggle financially and physically, madadala mo yung negative energy from April na yung, di ba pag naghihintay tayo, sa sobrang paghihintay natin, mawawalan tayo ng pasensya. So, pwedeng dito sa May, kahit may way out naman, kasi nandito yung 5 di ba? Yung 5 of Pentacles, pero yung direction mo papunta doon. So, ibig sabihin, for example, may nag-offer sa iyo ng trabaho sa ibang bansa, ayaw mo. So, nakafocus ka lang sa trabaho sa Pilipinas. So, sinasabi sir dito na, ikaw yung magdedesisyon kung talagang gusto mo makaalis dito sa 5 of Pentacles, gagawin mo siya. Pero kung gusto mo ng ibang direksyon, ikaw yung masusunod din. Sa health, ganun din. Merong mga symptoms ka siguro na like may mga, yung iba, mga kailangan ng umiwas sa mga unhealthy habits, unhealthy food, or unhealthy relationship. But still, kahit nakikita mo na yung mga pahiwatig sa'yo ng universe na, uy, etong relationship na to is hindi yan maganda para sa'yo, against the flow of life kaya. Parang ganito. So, nakikita ko sir dito, kung ano man ang mangyayari sa buwan ng Mayo, is depende yon sa katigasan ng ulo natin. So, dito is against the flow kaya. 'Di ba? Parang may ino-offer sa yung maganda, pero ayaw mo, so, pupunta ka sa ibang direksyon. So, yung direksyon na yun na tatahakin mo is hindi yun yung successful direction, hindi yun redirection ng Panginoon, dahil against the flow ka, okay? And pagdating mo naman ng June is recovery na siya. So, ibig sabihin, you will recover from any heartache, any problems, negative, tribulations, trials, stagnation, health. So, nakikita natin yung recovery dito. So, unahin natin yung financial. So, pwedeng meron kang financial recovery, meron kang health recovery. June is month for celebration sa'yo. So, nakikita ko siya dito, Pisces, na pwedeng marami kang isi-celebrate sa buwan ng Hunyo. So, una dito is pwedeng mga birthday celebrations ng family members. Next is recovery ng relationships. Kung may mga relationship issues ka, masisettle siya sa buwan ng June. Money, lump sum of money. So, nakikita natin dito yung, etong the sun na to is major arcana siya. So, isang major happenings, happy events, happenings or situation na posibleng mangyari sa iyo sa buwan ng Hunyo. So, ibig sabihin niya, ito ay isa sa pinakamasayang buwan sa buong taon ng isa. Kasi marami sila, maraming major arcana sa iyo. So, isa sa pinakamasaya na pangyayari sa buhay mo or buwan sa buhay mo ng taong 2025. Kasi masaya din dito Dito ganun din, may celebrate ka, it's either success, triumphant success ng anak mo, ng apo, basta mga celebration to ng mga batang individual sa buhay mo. And then, ayun, pwede din na merong mga salary increase, travel, merong mga, kasi June na siya, so kung nasa ibang bansa ka, nasa Europa, or America, or nasaan ka man, mainit, it's summertime, so nakikita natin na pwedeng palagi kang nasa dagat, nagsiswimming, parang ganun, and masaya yung buwan na to, okay? And for the month of July, so ang July mo is napakaganda kasi continuation siya ng June mo. So yung July mo is another major arcana siya, so another major event siya sa buhay mo, okay, Pisces? So ito ay major prosperity and abundance. Kasi unang-una, pwedeng may bibilhin kang sasakyan, nagbabala kang bumili ng sasakyan. Kung may sasakyan ka na, magbebenta ka ng sasakyan. Or pwedeng magta-travel ka. Or pwedeng eto na yung
month ng paglilipat mo ng bahay. May housewarming, house blessing, or pwedeng, eto na yung month ng pagta-travel mo, parang magmamigrate ka sa ibang bansa or sa ibang country. So, ganun ang nakikita. So, major, prosperity, abundance, success, very fast moving siya. So, mabilis na mga opportunities, possibilities, mabilis na friendship, mabilis yung gulaw ng pera dito. Mabilis yung galaw ng emotion. So, sobrang successful tong buwan na to. And meron din ng mga celebration dito. Parang nakikita ko na marami kang isa-celebrate din. And yung, it's June, July, August. So, August to, sinasabi ng Birase dito ng Page of Swords na ang dami-daming good news na matatanggap mo. Parang ikaw yung topic ng buong nasyon. Ikaw nasa spotlight, ikaw yung nasa highlight ngayon, nasa limelight ka. Lahat ng ilaw nakatutok sa'yo. Di ba yung parang artista? Okay? So, sinasabi sa'yo dito ng card na yan na mag-iingat ka. Kasi ikaw yung bibigyan ng atensyon ng mga tao sa paligid mo. So, ibig sabihin, ikaw yung nasa spotlight, ikaw yung pinaka-importanteng tao ngayon. Okay? So, kung makikita mo dito, mag-iingat ka kasi hindi lahat ng balita na matatanggap mo ay totoo. Lalo na yung tagadala ng balita is Page of Swords. Pwedeng Gemini, Libra, Aquarius. Kasi pwedeng fake yan, paninira, or pwedeng chismis. So, ingat-ingat ka dito. And pag-uusapan ka. Okay? So, makakarinig ka ng mga balita from far or near place na pinag-uusapan ka, pinagchichismisan ka, or pwedeng pinag-uusapan ka dahil sa success mo, or siguro dahil sa travel mo, or sa kung ano man, pwedeng sa bagong sasakyan mo, or sa bagong lugar mo. Okay? Okay, so next card natin is Seven of Pentacles. Ang Seven of Pentacles na to guys is, waiting for the harvest season. So, for almost 7 months ng 2025, first 7 months, sobra kang hardworking, sobra kang nakatutok sa ginagawa mo. It's either businessman yan, relationship, pero money to. Okay? So, from March until August, sobra kang workaholic. Syempre, ano yung ini-expect mo? Lump sum of money, success. So, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo dito ng pasensya kasi ang dami-daming biyaya kang matatanggap. So, kailangan mo ditong magpasensya. Baka hindi mo kayanin yung pagbulusok ng success sa buhay mo dahil sa sobrang daming harvest ngayon. So, nakikita ko sir dito lahat ng hard work mo, lahat ng pinaghirapan mo for almost 7 months ay ibibigay sa'yo. Okay? And pagdating ng October, ang ganda neto kasi may 7 of Cups ka. Ang daming choices, maraming choices ka na kailangan piliin. Choices, decision, or anything ito na pagpipilian mo. Pwedeng offer ng work, ng business, ng place, ng career, parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito for the month of October na medyo, overwhelmed ka. Hindi ka mapakali kasi hindi mo alam kung alin dito yung pipiliin mo or kung alin dyan ang makakabuti sa'yo. But, sinasabi sa'yo dito ng baraha, since it's 7, kailangan mong timbangin. 77 kasi siya, so kailangan mong timbangin yung kung ano man ang nangyayari sa'yo sa ngayon. Choices, option, decision, timbangin mo siya. And for the month of November, another major happening siya. Okay? So, magaling to. So, etong Justice card is, siya yung pinaka-balancing baraha. It's Libra energy. So, pwedeng ang kadil mo dito is Libra, or pwedeng ikaw lang yan. Nakikita natin dito yung contract signing. Pwedeng nakabili ka na ng bahay, lupa, sasakyan. Or pwedeng nakapag-travel ka na. Pwedeng kung pupunta ka ng ibang bansa, it's contract signing for travel. Parang ganon. Kung may kaso kang inaayos, pabor sa'yo. Okay? Papabor sa'yo yung hustisya. And nakikita ko yung balance sa buong buhay mo. So, etong Justice card is good karma siya. So, ngayong buwan ng November, posibleng makatanggap ka ng good karma. Justice, karmic justice siya. So, ibig sabihin, lahat ng mga pain and heartaches mo for the past few years, ibabalik sa'yo na good karma ng universe ng ating Panginoon. So, maganda to. Pwede din siyang travel, relocation. Pwede din siyang pag-aaral, 'di ba? Or pwede din na
mayroon kang connection sa mga matataas na tao sa komunidad, mga abogado, politiko, mga judge, or kano man. So, kung sino man sila. And yung last card natin is December. So, yung December na to napakaganda kasi it's a reverse card na Hangman. So, ibig sabihin niya, major arcana din siya. Tingnan mo. Sinasabi na major happening din itong buwan na to. May major happening din. So, event. So, pwedeng lahat ng hindi mo natuloy from January until November na plano ay posibleng gagawin mo sa December. So, ibig sabihin yan, yung buwan ng December 2025 sa'yo ay sobrang napakaganda. Bakit? Kasi sinasabi dyan sa'yo na lahat ng plano mo noon hanggang sa ngayon na parang feeling mo ay hindi masyadong pumapabor sa'yo. Diba? Yung palaging nahang, palaging stagnant yung mga nangyayari. Dito sinasabi sa'yo na matutuloy na. So, bago dumating yung New Year ng 2025, isulat mo lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo, mga plano mo na hindi natuloy. And then, pagdating ng December 2025, i-check mo kung may pagkakataon na ba ako na matuloy itong plano ko, pwedeng pag-aaral, pag-abroad, pag-asawa, pagbili ng bahay lupa, citizenship, lahat ng mga nahang dito ay posibleng ibibigay na sa iyo ng universe. Okay. Okay. Ay, Pisces. Okay. So, kung makikita mo ngayon, before ako nag-read, okay, pakita ko sa'yo. Kaso natatakot ako, baka mahulog ito. Ito siya. Bago ako nag-read, meron akong prayers before reading. So, dito, yung sinindihan kong candle is sobrang maliwanag na maliwanag. So, usually, hindi siya masyadong maliwanag. Ito parang sobrang liwanag niya. Nakikita ko sa'yo dito na yung buong taon ng 2025 sa'yo is sobrang liwanag. May clarity. May lahat positive ito. Walang negativity dito, guys. Okay? Ito lang na buwan ng Mayo, medyo negative siya. Pero hindi siya yung negative na dahil sa nakatadhana. Hindi. Dahil ito sa tigas ang ulo mo. Dahil ito sa direksyon na gusto mong tahakin. Yung parang against the flow ka ng flow ng light, against the flow of money, against the flow of kung ano man yan. Okay? Okay. So, kunin natin yung energy ng bawat 2 months. Okay? Pisces. Okay. Okay, Pisces. So, for the month of January, February, the number is number 18. Okay? 1 and 8. 9. Dito sinasabi sa'yo ng barahang yan na clearing the excess. 'Di ba? 18, 9, near to completion. So, kung meron ka pang mga excess baggages, excess negativities from 2024 or from past, kailangan mo nang alisin siya bago dumating yung 2025. So, ngayong December pa lang, alisin mo na, subukan mo nang alisin kasi pagdating ng January, sinasabi dito na ikaw ay papasok sa isang transitional phase or period or estado ng buhay mo. Okay? And it would be benefit from clearing away excess clutter. So, ibig sabihin mga basura to. So, hindi ka makakapagsimula ng transition or ng pagbabago, ng transformation, ng clearance, parang gano'n, ng cleaning. Kung hindi malinis yung konsensya mo, yung kalooban mo, yung kapaligiran mo, basta may mga basura ka dito na kailangan itapon. Okay? So, alam mo na yun. Alam mo na yun, detox, purify, relationship, mag-isip ka kung ano ba yung dapat mong alisin dyan. Mga habits natin, unhealthy habits, mindset, mga physical, sa health natin, sa katawan, sa isip, sa puso, or sa kung saan pa man. Dito sinasabi na bago pumasok yung taong ito ng 2025, make sure na malinis siya. Okay? Kung naniniwala kayo doon sa kasabihan na bago mag New Year, kailangan nating maglinis,
kailangan talaga natin gawin to. I-declutter mo na lahat. Yung mga gamit, mga damit na hindi mo na ginagamit, kailangan mo nang alisin yon. Yung mga relationship na hindi na nag-work, i-declutter mo na rin. Kasi, alam mo yung buhay ng tao is maikli lang. Kung palagi kang nakikipag-deal sa mga negative na tao, toxic na tao, mauubos yung buhay mo sa pakikipag-deal sa mga yan. Sayang lang. Okay? So, yun. So, dito sinasabi na physical body or space, a relationship, or environment. Yun yung kailangan mo linisin. And for the month of March and April, 48. So, 4 and 8, and 8, 9, 10, 11, 12. So, ganun din. It's ending. So, sinasabi sa'yo dito na i-let go mo daw ang lahat ng kailangan i-let go sa buhay mo. Okay? You can open yourself to the highest love that you deserve. Diba? So, if ever toxicity nasa paligid mo, sa harap mo, sa likod mo, it's time na para mag-disengage ka sa mga taong yan, sitwasyon na yan. Deserve mong maging maligaya, deserve mong maging masaya, deserve mong magkaroon ng bagong buhay, deserve mong magkaroon ng success, ng prosperity, abundance. So dito sinasabi, maghanap ka daw ng ways, ng paraan para maalis yung mga worries or mga unresolved na relationship, mga lack of forgiveness na pwedeng nag-hold back sa'yo. Okay? So, ibig sabihin, for the month of January until April, kung meron kang mga pinapasa na bagahe ng hatred, resentment, or ano pa man, iwanan mo na yan. Okay? Or much better, bago dumating yung taon, let go, let God, let it flow. Okay, and May and June is number 9. Humble with contentment. Wow. So dito, since mayroon ka ditong 5 of Pentacles, yun yung sabi ko sa'yo, you're against the flow of light and life, and you're against the flow of energy ng success, prosperity. So parang yung sinasabi sa'yo ng Panginoon ng universe, diretso lang sa right side, ikaw papunta ka din sa left side. Okay? So, dito sinasabi, huwag kang magmadali. Okay? Maghintay. Okay? Maghintay ka muna bago ka gumawa ng aksyon. Okay? Kasi, pag yung energy dito na kailangan mong i-possess is yung patience. Dapat mapasensya ka. Kasi pag wala kang pasensya, talagang gagawa ka ng decision, gagawa ka ng aksyon na hindi mo pinag-iisipan, and pwede kang mapariwara. So, dito sinasabi na magiging advantage sa buhay mo kung mag-isip ka muna, maghintay ka muna bago ka gumawa ng desisyon. So, ibig sabihin, for the month of May and June, make sure na magkaroon ng pasensya, maghintay, and then pag-isipang mabuti, spend time para makapag-reflect, makapag-isip, makapag-meditate, kung ano ba yung direction tama. Left or right ba, or sa middle, or sa gitna, or kung ano pa man. So, avoid, ano tawag dito? Impulsiveness. Yung pagiging impulsive natin na, like, for example ngayon, ay gusto ko ngayon na mag-shopping. Tapos yun, magbibihis, maliligo, mag-shopping. Hindi niya pinag-iisipan kung ano bang rason bakit gusto ko mag-shopping ngayon. So parang ito yung energy na yan. Okay? And for the month of July and September, July and August, July and August, ito yung energy mo is 50, childlike devotion. So, sinasabi sa'yo dito, Pisces, na you are a multi-talented complex being. So, yung Pisces is madali silang maka-recover sa mga struggles nila. And dito sinasabi na wag kang masyadong magpanic, okay? Same din dito, wag kang masyadong magpanic, yakapin mo kung ano yung kakayahan mo. Okay, wag mong itago kasi usually yung mga Pisces nandyan lang sa likod, naghihintay. Yung parang binibigyan nila ng chance yung ibang tao. Parang ganun, kahit sobrang talino nila, sobrang galing sa isang trabaho, hinahayaan nila yun na yung ibang katrabaho nila yung mag-shine, parang ganun. So, this 2 months, sinasabi sa'yo, naku, show the world the real you. Show your talent, okay? And, yakapin mo kung ano yung kakulangan mo or kung ano yung meron ka. And dito naman is Dancing in the Rainbow. Wow! So, for the month of September and October, Dancing in the Rainbow, number 7. 7 din to Tingnan mo, 777. So, it's triple 777. So, if yan yung lucky numbers nyo, sobra kayong
swerte ngayong taong ito. 777. So, it's manifestation, diba? Manifestation. Dancing in the rainbow. Break free from whatever you feel is holding you back. Same din dito, diba? Freedom. Break free. Umalis ka na. Let go. Okay? And dito sinasabi na express happiness. Kung masaya ka, yun, bakit ka, kasi nakikita mo to, ng 50, yung 50 na yan is nagsasabi na kahit magaling ka sa trabaho, like matalino ka, estudyante, simulan natin sa pagiging estudyante. Kung isa kang estudyante, college student, kahit sobrang magaling ka sa klase, parang nahihiya ka na ipakita sa mga kaklase mo na, ako si Pisces, magaling ako sa ganyan, magaling ko sa math, sa science, or sa subject na gato. Eh dito sinasabi sa'yo, naku, hindi mo dapat tinatago yung galing mo. Kasi lahat tayo dito sa mundo, mayroon tayong biyaya. Yung innate, yung ipinanganak tayo, sinilang tayo na mayroon tayong dalang talino. So dito sinasabi, kung hindi mo yan ipapakita, anong use niyan? Bakit ibinigay yan sa'yo ng Panginoon kung itatago mo lang? So dito sinasabi na break free from whatever you feel is holding you back. Alisin mo yung mga hiya-hiya nyo na yan, 'di ba? And dito, kung masaya ka, masaya ka. Okay? So, hanapin mo kung ano yung, kasi maraming choices dito eh. Posibleng month of October yan, na marami kang choices na pinagpipilian. So, gawin mo kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan, and hanapin mo talaga kung ano yung nasa puso mo. And last 2 months natin is number 10, which is completion, achievements, finish line, and every step counts. O, diba? Huwag mo daw nasayangin ang lahat kasi lahat ay importante. Lahat ng nangyayari sa buhay mo may rason. Okay? There is an advantage in taking things slowly. So, yun. Breathe deeply and fully as you consider your options. So, same din dito. Sinasabi sir dito, Pisces, na relax. Diba? Same din dito. Magiging advantage sa'yo kung maghihintay ka. Magiging advantage sa'yo kung hindi ka masyadong mabilis kumilos. Magiging advantage sa'yo kung hahayaan mo lang ang universe na gumalaw, na siya yung magkaroon ng control, and wag mong kontrolin yung sitwasyon. Okay? So relax lang kayo. And yun, go with the flow. Follow lang natin kung ano yung flow ng energy sa ngayong taon. And yun, i-consider mo lahat ng options. Huwag kang gagawa ng options. Huwag kang kikilos ng hindi mo pinag-iisipan. Hindi mo alam kung ano yung pros and cons, or kung ano yung mga kailangan na itimbangin. Okay? So overall, nakikita natin dito, Pisces, na bago pumasok yung taong 2025, kailangan mong alisin na yung mga sagabal. Declutter na, i-clear mo na yung mga baggages mo na sobra-sobra, and yung mga relationship natin na hindi na beneficial. Di ba yung ang dami yung friends sa social media pero hindi nyo naman nakakausap yan everyday? Alisin nyo na kasi useless yan. It's either ano lang yan, nag-spy sa'yo, nakikichismis. Kung hindi mo yan nakakausap everyday, what's the use? Ano yun? Ano lang yan? Viewer mo or kung ano pa man, taga-basa ng mga post mo. So, dito sinasabi sa'yo dito na humble with contentment. Diba? Be contented tayo sa kung anong meron tayo. I-embrace mo yung lahat ng meron ka. Be thankful, be grateful sa lahat ng blessings. And even sa wala pang blessings na parating, sinasabi dyan sa'yo na huwag nating sayangin ang bawat minuto, ang bawat oras ngayong taong 2025. Napaka-importante. And dancing in the rainbow is happiness siya. Sinasabi sa'yo na mapupuno ito ng sobra-sobrang ligaya. Itong taong ito para sa'yo, Pisces. And binibigyan ka ng recovery. Parang lahat ng, parang nakakaiyak siya, di ba? Bibigyan ka ng recovery ng universe and ng ating Panginoon na makarecover from pain and heartaches na nangyari sa nakaraan. And kung makikita mo dito, you're very lucky, you're very fortunate na ma-experience ito kasi hindi naman lahat ng tao binibigyan ng second chance. So nakikita ko siya dito, it's either second or third chance or fourth chance, basta ito ay another chance sa buhay mo para gawing mas makabuluhan pa kung anong ginagawa mo sa ngayon. Okay? So yun, relax and wag masyadong magmadali. Thank you guys. Bye!